Hello, kamusta tayong lahat? I praise and glorify my Almighty Father, the Creator of heaven and earth, because He lives. We have a future, and I hope we will live forever in our Father's heavenly kingdom. He will forever guide us, forever take care of us, forever be merciful and loving and kind to us, His treasures. And I exalt the name of Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, the Lamb who wrote my name, who wrote your name in the Lamb's book of life, for giving His blood for us to be cleansed from our iniquities. It's Jesus Christ, our Savior. The only person that the Almighty Father has given authority to forgive sins, Jesus Christ. And He will judge mankind at the last days. Jesus Christ will be the judge. He was given authority by the Almighty Father to do all those things, because He's the only begotten Son. Never did He commit any sins. Our Father lives. Jesus Christ lives. And so, if we anchor our faith in our Father and in Jesus Christ and in the Holy Spirit, we will live also. Yung pag sinasabi natin we will live, no? It is everlasting life. Kung ano ang meron si Almighty Father, kung ano ang meron si Jesus Christ, meron din tayo. If we trust our Father and Jesus Christ, if we follow the commands of our Father, if we follow the teachings of Jesus Christ, yung tinuturo ni Jesus Christ, galing kay Almighty Father yun. Kaya yung turo sa atin ni Almighty Father, yung laws, yung commands niya, yung directives niya, sumasakto sa turo ni Jesus Christ sa New Testament. Hindi contradicting. Last time we read Jeremiah chapter 47, Jeremiah chapter 47 and some verses of Jeremiah chapter 48. So, itong Jeremiah chapter 47, it's about the uneducated people. Pag sinabing uneducated, hindi kilala si Almighty Father dahil the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Yung mga hindi takot kay Almighty Father, husga ni Almighty Father. Yung mga walang takot, gumawa ng wickedness. Yung hindi na-acknowledge si Almighty Father, yung gustong burahin si Almighty Father, yung name ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ dito sa mundo, pero hindi nila mabubura ang name ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Dahil ang ating tatay, si Almighty Father, siya ang nag-create ng mundo na to. Kung sino man ang gustong magtanggal ng name ni Almighty Father, sila ang tatanggalin ni Almighty Father. Sila ang dadurugin ni Almighty Father. Wicked people. Hindi natin hawak ang buhay natin. Wala tayong pagmamayari. Kahit yung katawan natin, hindi atin. Yung soul natin, hindi atin. Dahil hindi naman tayo ang gumawa ng soul natin. Hindi naman tayo gumawa ng katawan natin. We were created in God's image and likeness. He created us from what material? Clay.
That's how powerful our Father is. And time will come na itong body na to, papalitan na ni Almighty Father ng iba. Hindi na made of clay. Hindi na made of soil. Papalitan ng body natin na hindi na nasisira. And so we will have everlasting life. So dito sa Jeremiah chapter 47, no, lilinisin ni Almighty Father ang mundo coming from the north, coming from heaven. Lilinisin ni Almighty Father at affected ang mga wicked people, yung mga tao na uncultured, yung mga tao na galit kay Almighty Father, na kahit sinasabi nila na knowledgeable sila, mataas ang kanilang pinag-aralan, pero kung hindi nila sinusunod si Almighty Father, hindi sila takot kay Almighty Father, wala silang wisdom, wala silang knowledge. At yung mga tao na stubborn and disobedient, they'll be cut off by the Almighty Father. And so the land will be desolate. Bawat tao, no, titimbangin, no? Yung word, di ba pinagsabihin, nagkwento na tayo. Bulol ako, sorry. Ashkelon, di ba nakikita natin dito yung word na kilo? Ashkelon. So, this is two-way, na parang tekel or takal, na galing sa, nabasa natin sa Book of Daniel. You were weighed but found wanting. So, yung mga tao na hindi nakapag store up ng treasures in heaven, they'll be cut off. Storing up treasures in heaven, having faith in our Father, and doing His works, doing His commands, without asking anything in return. But, what do you want? We want our Father's love. We want our Father's approval. We want our Father's validation. We want to be with our Father because we consider Him as our treasure. Just like our Father considers us His treasure, His inheritance. Kahit na marami tayong pagkukulang, mapapatawad tayo ni Almighty Father because of the blood of Jesus Christ. Kaya tayo ang treasure ni Almighty Father. At kaya, mahal na mahal ni Almighty Father si Jesus Christ. Inilapit tayo ni Jesus Christ kay Almighty Father. At mahal na mahal din natin si Jesus Christ. Because of His sacrifice. Because of the pain that He had to endure. Bata pa si Jesus Christ. Hindi siya nabuhay ng marangya dito sa mundo. Pain and suffering ang naranasan niya. Na naranasan ni Jesus Christ magutom. Bata pa lang siya. Wala siyang magagandang mga kagamitan sa Jesus Christ. He lived a humble life when He was in this world. Kaya hindi siya nakilala ng mga tao. Hindi siya nakilala ng mga high priests. Hindi siya nakilala ng mga tao sa upper echelon of the society nung time niya, nung nandito siya sa mundo. Dahil simple si Jesus Christ. At yung facial features niya, hindi siya attractive. Napakasimple ng itsura ni Jesus Christ. Kaya nga, pag gusto siyang patayin ng mga tao, diba? Mabilis siyang makakatakas. Nung gusto siyang batuhin or gusto siyang ihulog sa bangin,
mabilis siyang nakakatakas. Bakit? Kasi hindi siya outstanding. Hindi outstanding yung kanyang itsura. Sinadya yun ni Almighty Father. Pero nung nag-iba na si Jesus Christ, nung He died and then He resurrected after 3 days, nag-iba na ang itsura ni Jesus Christ. Nakita na ang kanyang holiness, nakita na ng mga tao yung totoong itsura niya. Kaya tayo, kung anong itsura natin ngayon, hindi ito ang totoong itsura natin. Papalitan ni Almighty Father yung katawan natin. Kung ano ang ginawa kay Jesus Christ, ganun din tayo. Kaya nga diba, sabi ni Jesus Christ, I have overcome the world. Death has no sting anymore. At nag-iba ang itsura ni Jesus Christ nung na-meet niya ulit yung kanyang mga apostles and disciples. Hindi siya nakilala. Pero nalaman siya, it's because of His Spirit. Doon nila nakilala si Jesus Christ. Kaya para hindi tayo mapahamak, sumunod tayo sa tatay natin. Sundan natin yung turo sa atin ni Jesus Christ. Para pag dumating na yung judgment day, yung appointed time, pag titimbangin na tayo or i-check na tayo ni Almighty Father, dahil sabay-sabay tayong i-check, no? Nabasa naman natin sa Book of Revelation yun, di ba? Sabay-sabay tayong i-check ni Almighty Father kung karapat dapat ba tayo sa Kanya na makapasok sa Kanyang kaharian o hindi. So, dito tayo sa Jeremiah chapter 48, no? So, it's about the Moab, the nation of Moab, na nandito rin sa Isaiah chapter 15. Pero, mas madami ang nakasulat kay Jeremiah. Hindi naman nagkausap si Isaiah tsaka si Jeremiah. Pero pareho ang nakalagay. I-check nyo, Isaiah chapter 15. No? Saan ba yun? Against Moab din ito. Nakalagay, the burden against Moab, because in the night Ar of Moab is laid waste and destroyed. Because in the night Kir of Moab is laid waste and destroyed. So against Moab. Ito ay nasa Isaiah chapter 15. And then dito sa Jeremiah chapter 48, it is about Moab ulit. So, yung message na mababasa natin dito sa Jeremiah, almost the same as what's in Isaiah chapter 15. Kaya ito ay hindi lang para sa mga tao na nakatira sa Moab, kundi ito ang pinatutungkalan dito ay ang mga tao sa mundo. Dahil nung nabuhay si saan ba yung guide ulit natin yung year? Magmalayo ang year nung si Jeremiah at saka si Isaiah. So nawala si Isaiah ng 687 BC, no? Tapos lumitaw naman si Jeremiah 640 BC. So ilang years 'yon? Mga 47 years. After 47 years pa dumating si Jeremiah. So, paano sila magkakausap? Malayo ang year. Pero, same nang nakalagay. Almost the same. It's because ang
kausap ni Isaiah, si Almighty Father. Ang kausap ni Jeremiah, si Almighty Father. Kaya same, no? Thus says, against Moab, thus says Lord of hosts, the God of Israel, woe to Nebo. Nebo means people who are fearless, walang takot, and arrogant, high and mighty. Ganun yung mga tao na tingin na sa sarili mataas sila. For it is plundered, Kirjathim is shamed and taken. Yung Kirjathim, which is the town, ay napahiya. Hindi lang ito ang town, kundi ang mundo ay mapapahiya at kukunin. The high stronghold is shamed and dismayed. Mapapahiya, ipapahiya, babawiin ni Almighty Father ang mundo na to sa mga wicked people, sa mga people who think themselves as the owner of this world, people who think themselves as the richest of the rich, the powerful people. Akala natin ang powerful people ay ang government. May mas powerful pa sa government, no? Sila ay mga group of people na nagko-control sa mga country. Verse 2. No more praise of Moab. In Heshbon they have devised evil against her. Come and let us cut her off as a nation. You also shall be cut down, O madmen. The sword shall pursue you. So renowned people will be forgotten. They will be destroyed. And imbis na naka-unite ang mga nation, maghihiwa-hiwalay sila. Because of the Almighty Father. Just like what happened doon sa Tower of Babel. Sa Tower of Babel, yun yung first na nag-unite ang mga tao. Sa pamumuno yun ni Nimrod. Kasi si Nimrod nun, yun ang kinikilala nun na mighty warrior nung time na yun. So yun yung unang nag-unite ang mga tao against kay Almighty Father. Una sila naging arrogant na magkakasama sila. Kaya ang ginawa ni Almighty Father, pinaghiwa-hiwalay ang mga tao. At ganun ulit ang gagawin ni Almighty Father. Paghihiwa-hiwalayin niya ulit ang mga nations. Because the nations plotted against the Almighty Father. Hindi nyo alam? Yung mga bagay na itinuturo ngayon sa society natin, hindi na yon galing kay Almighty Father. Therefore, against kay Almighty Father, yung itinuturo ng society natin ngayon. Ano ba itinuturo ng society natin ngayon? Ang tinuturo ng society natin ngayon, maging selfish tayo. Ulitin ko na may nakita ako na isang advertisement. Sabi, turuan ang mga bata magsinungaling. Bakit tuturuan ang bata magsinungaling? So, matatanggal ang katotohanan. Yun ang tinuturo sa isang book. Bilhin daw yun. Para daw maging successful lang isang bata, dapat matuto siyang protektahan ng sarili niya, dapat matuto siyang magsinungaling. Hindi ganun ang utos ni Almighty Father sa atin. Ang utos sa atin ng Almighty Father, sabihin natin katotohanan. Huwag magsisinungaling. Dahil kung sinungaling ka, sino ang namamayani sa buhay mo? Sino namamayani sa puso mo? Kung ikaw ay sinungaling, si Lucifer ang namamayani sa iyo. Yun ang iyong father. Father of all lies. Ngayon ang mundo natin puro kasinungalingan na. Lies after lies after lies, no? After ng kasinungalingan, kailangan mapagtakban itong kasinungalingan na to. Paano ang gagawin? Ang gagawa ulit ng kasinungalingan. Pagkatapos ng gagawa ulit ng kasinungalingan, para mapagtakban yung pagkakasinungaling na yon. Gumagawa ng mga theory
nag-iisip ng mga, nagde-devise ng plan. Kaya nga nakalagay dito, di ba, Heshbon. Kasi Heshbon means plotting or devising plan. A voice of crying shall be from Horonaim. Horonaim means two caves or double cave. Plundering and great destruction ang maririnig. Ang mag-a-announce ito, utusan ni Almighty Father, ang kanyang mga servants, ang kanyang mga angels. Moab is destroyed. Her little ones have caused a cry to be heard. So, ang earth ay madedestroy. Not just Moab, not just one nation, kundi pangkalahatan ito. Her little ones have caused a cry to be heard. Kung sino mga little ones? Mga tao. Mahihirapan ang mga tao. Dahil the Almighty Father will cleanse the world. The wickedness will be removed. And the people will cry in anguish and pain. For in the ascent of Luhith, they ascend with continual weeping. Sa pagtaas ng liwanag, or sa dawning, or breaking out of the truth, ilalabas yung katotohanan, magkakaroon ng iyakan with continual weeping. For in the descent of Horonaim, the enemies have heard a cry of destruction. Dahil sa pagbaba ng desisyon ng Horonaim, na isang malaking boses na utos na parang alingaw na echo, makakarinig ang mga wicked people, yung mga enemies of the Almighty Father, makakarinig sila ng sigaw of destruction. And they will be aware that their demise is looming, malapit na, no? Verse 6, flee, save your lives, and be like juniper in the wilderness. Magsisi sa kasalanan para ma-save ang buhay mo. Juniper, nagsished siya ng leaves, nagsished siya ng ano pa ba yung mga sineshed niya? Needles, no? Yung mga lumang leaves dyan, sineshed niya. Ganon din dapat tayo. Tanggalin natin yung mga bagay na mga luma sa atin, na nakakabulok sa atin. Para ma-save tayo. For because you have trusted in your works and your treasures, hindi tayo dapat magtiwala sa ating mga gawa at sa ating mga treasures dito sa mundo. You also shall be taken. Ang mga tao na nagtitiwala sa kapangyarihan nila sa mundo na to, ang mga tao na nagtitiwala sa kanilang fame and wealth, they will be taken. And Shemos shall go forth into captivity, his priests and his princes together. Sino si Shemos? So, ano si Shemos? Si Shemos ay isang destructor or destroyer, subduer or fish god. Ito si Lucifer. Makakaptive din siya kasama ang kanyang mga priests. May mga high priest din itong si Lucifer. Meron siyang mga servant, di ba? Alam naman natin yon, na mga wicked people din. At may mga mayayamang mga tao na gusto kakampi si Lucifer. Gusto nila ng darkness. Therefore, they will be captives also. Verse 8, and the plunderer shall come against every city. No one shall escape. The valley also shall perish, and the plain shall be destroyed, as the Lord has spoken. Who is the plunderer? Utusan ni Almighty Father ang kanyang mga angels. Come against every city, every nation, every country. No one shall escape. The valley also shall perish, and the plain shall be destroyed, as the Lord has spoken. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father, yun ang matutupad. The Lord God will all order His angels to trample countries, nations, places, and the land will be ruined.
verse 9. Give wings to Moab, that she may flee and get away. For her cities shall be desolate, without any to dwell in them. Bigyan ng pakpak ang Moab para makaalis siya, pakatakas. Dahil ang cities ay masisira at wala nang titira. It's uninhabitable. So alam naman natin pag may mga calamities like lindol, no, na try nyo na na experience nyo na yung paglindol, wala yung mga bahay na sisira, no? Or pag may tsunami, sira rin ang bahay, walang matira ng mga tao. Pagsabog ng bulkan, merong mga ashfall, nasisira rin ang bahay. Yun yung papadala ni Almighty Father. Mga pestilence, no? Nung nagkaroon ng pestilence, yung mga sakit, yung mga tao, may mga lugar na hindi pwedeng puntahan, naging desolate. So, sample yun, yung Almighty Father. Ha? Sinasample lang tayo, pero hindi tayo nakikinig. Stubborn pa rin tayo. Matigas pa rin ang ulo natin. Hindi natin alam na si Almighty Father ang gumagawa nun. Ina-allow yung Almighty Father, He purposed it to happen for us to go back to our Father, to return to Him, to ask for forgiveness, at iwan ang pag-worship sa mga tao or bagay na hindi dapat sambahin. Pero anong ginagawa ng tao? Hindi nila alam. Or if kung alam nila, hindi nila pinapansin, hindi sila naniniwala kay Almighty Father. They've been corrupted to the core. Verse 10. Cursed is he who does the work of the Lord deceitfully. Ano yung cursed? Pag sinabing cursed ka, di ba? Ang final destination is death. May ba, nagkasakit ka? O ang destination ng death, di ba? Cursed is he who does the work of the Lord deceitfully. Nagsisinungaling ka, nanloloko ka, ginagawa mo ang trabaho para kay Almighty Father, pero nanloloko ka. Paano ka nanloloko? Humihingi ka ng pera, nanghingi ka ng tithes. Ginagamit mong pangalan ni Almighty Father. Walang inuutos na gano'n si Almighty Father. Hindi ka Levites. Hindi ka man lang Jew para manghingi ka ng tithes. Kung gusto mo ng matulungan ka ng member mo, humingi ka ng offering, pero wag mong gagawing law yun. Na pag hindi ka nagbigay ng tithes, hindi ka makakapunta ng langit. Hindi totoo yun. Hindi nababayaran si Almighty Father. Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Kaya nga, walang bayad ang salvation. Ang sinong nangangailangan ng pera? Yung leader ninyo. Yung nag-create ng inyong organisasyon, institusyon, religion. Yun ang nangangailangan ng pera. Hindi si Almighty Father, dahil kailangan ni Almighty Father tayo, puso natin, tayo mismo. Dahil ang kailangan ni Almighty Father, totoong mga tao na nag-worship sa Kanya at nagmamahal, mga anak niya. Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Kagaya ngayon, malapit na naman yung election. Meron na naman diyang, gagamitin na naman si Almighty Father. Gagamitin na naman ang pangalan ni Almighty Father. Magtatayo na naman ng party list. Tapos kunyari, itatago yung party list na yun. Kunyari, hindi yun yung sakop ng kanilang religion or kanilang denomination or kanilang paniniwala. Ginagamit nila yun para makakuha ng pera. Hindi si Lord sumasali sa mga politics. Hindi si Almighty Father sumasali sa politics. Bakit hindi sasali si Almighty Father sa politics?
Siya may-ari ng mundo, ba't siya sasali sa politics? Bakit niya gustong sumali kayo sa politics? Hindi niya gustong sumali kayo sa politics ang mga leaders, mga preachers. Hindi gusto ni Almighty Father sumali sa mga politics. Makakorrupt kayo pag sumali kayo sa politics dito sa mundo. I-add ko lang nag-anniversary pa kayo. Ha? Nag-anniversary pa yung mga denomination nyo, yung religion nyo, nag-anniversary pa kayo. Si Almighty Father hindi siya nag-anniversary. Bakit? Hindi nag-anniversary si Almighty Father. Hindi nag-birthday si Jesus Christ. Hindi siya celebrate ang birthday. Bakit? Timeless. The Alpha and the Omega. Hindi sila kasali sa time, sa date, or sa year. Kaya bakit magse-celebrate ng birthday? Bakit magse-celebrate ng anniversary sa Almighty Father? Siya nag-create ng mundo. Ginagamit nila yung anniversary ninyo para makakakalap kayo ng malaking pera. Pera na naman. Ganun ang mundo. Aminin natin. For once, maging honest naman kayo. Bakit nabanggit natin to? Cursed is he who does the work of the Lord deceitfully. Ginagawa mo nga ang trabaho para kay Almighty Father. Pero nanloloko ka naman. Anong mangyayari sa'yo? Death. Curse yun. Tapos kung sino pa yung leader ninyo, no? Tapos kailangan magkaroon to ng anak na lalaki na magmamana ng kanyang kongregasyon dahil kailangan yung kamag-anak ang magmamana dahil masasayang ang mga lupain. Selfishness, greediness, kitang-kita ni Almighty Father. Pero bakit nagpa-prosper? Hinahayaan ni Almighty Father na maging drunk kayo, na malasing kayo. And curses he who keeps back his sword from blood. Intindihan niyo yun? Death who keeps back his sword. Binabalik niya ang kanyang sword galing sa dugo. Pumatay ng tao. Ano ba yung pagpapatay ng tao? Hindi lang sa salita yon, hindi lang sa gawa na ginawa mong pumatay ka ng tao. Sa pamamagitan ng pagsalita mo ng masama sa kapwa-tao mo. Sa pamamagitan ng pagchismis mo sa kapwa-tao mo. Paninira mo sa kapwa-tao mo. Sa isip mo, pinatay mo na yung tao. Verse 11, Moab has been at ease from his youth. Naging kampante ang mga tao dito sa mundo. Simula pa noon, kampante na sa paggawa ng kasamaan. He has settled on his dregs. Namuhay siyang nasa basurahan. O kampante na siyang mamuhay sa basurahan. Alam mo yung dregs, no? Rubbish to eh. Sabihin nyo, hindi naman ako nakatira sa basurahan. Ang yaman-yaman ko nga. Sasabihin niyo, no? Ang pamumuhay ng isang tao, hindi si Almighty Father tumitingin kung saan ka nakatira, kundi yung puso ng tao. Yun ang tinitingnan ni Almighty Father. Na kahit mayaman ka, pero yung pamumuhay mo naman, kadumihan, basura, sa paningin ni Almighty Father. And has not been emptied from vessel to vessel. Hindi ka humingi ng kapatawaran.
ni hindi nabawasan ang kasalanan mo. Padami ng padami. Nor has he gone into captivity. Therefore, his taste remained in him. Kaya yung lasa niya, andun pa rin. Lasa ng kadumihan, ng kabulukan. And his scent has not changed. Yung amoy niya, amoy basura. Hindi ako nagsalita nito, si Almighty Father. Therefore, his taste remained in him, and his scent has not changed. Binabasahan ko kayo ng Bible. Hindi ako nag-iimbento. Salita ito ni Almighty Father. At bakit nyo lang ngayon nalalaman ito? Hindi kasi tayo nagbabasa ng Bible. Kaya ngayon lang natin nalalaman ito. Hindi sa atin kasi tinuturo. May nagtuturo ba sa atin? Hindi nga eh. Wala nga nagturo sa amin ito eh. Nagbabasa ako ng Bible. Gusto ko makilala si Almighty Father. At yung mga ituturo sa akin ni Almighty Father, yung mga naiintindihan ko, sinishare ko sa inyo. Pinapaintindi niya sa akin. On my own, hindi ko ito maiintindihan. Kaya nga, isa-isang chapter lang tayo eh. Pinagsasabihan ako ni Almighty Father, anak, isa-isang chapter lang. Kasi, minsan dire-diretso ko, hindi ko maintindihan. Kaya, dapat isa-isang chapter lang. Anak, isa-isahin mo lang. Verse 12, therefore, behold, the days are coming, says the Lord, that I shall send him wine workers. Wine workers. Bakit wine workers? Kasi pag wine, wala, ano yun, perfect na yon, ibig sabihin, wine, no? Perfect na yon. Yun ang gumagawa ng, nag-check, quality, QA, kumbaga, that I shall send him wine workers who will tip him over. Ano yung tip him over? Kung wine workers, yung wine workers, anong gagawin sa ng wine workers? Itong bote na to, will tip him over. Mahiga ka. Empty vessels, tatanggalin ang kaluluwa, mawawala ang kaluluwa. Break the bottles, sira ang katawan. Dahil nabasa naman natin, diba, tayo ang vessels. Ang vessels, may kaluluwa, may laman. Tayo, may laman tayo, may kaluluwa tayo. Galing kay Almighty Father. Kaya yung mga tao na sasabing, ay, ibebenta nila yung kaluluwa nila. Hindi nila mabebenta. Walang tatanggap nun. Dahil, hindi mo naman pagmamayari yung kaluluwa mo. Hindi tayo ang may-ari ng kaluluwa natin. Si Almighty Father. Kaya nga, kaya ni Almighty Father itapon ang kaluluwa ng isang tao sa impyerno. Dahil hindi tayo ang may-ari. Kaya tayong durugin ni Almighty Father kung gugustuhin niya dahil hindi tayo ang may-ari ng katawan natin. Wala tayong pagmamay-ari. Yung soul natin, passerby dito, hindi pa tayo ang may-ari ng kaluluwa natin. Nandito tayo as to be tested. Refined in silver, tested in gold. Verse 13, Moab shall be ashamed of Shemos. Mapapahiya. Dahil kay Shemos. Sa wickedness, mapapahiya sa wickedness. Dahil ang ginawa ng mga tao, puro wickedness, kaya yun ang kanilang ikakapahiya. Dahil ang sinundan nilang path ay path to destruction. As the house of Israel was ashamed of Bethel, their confidence. Gaya ng ginawa ng Israel. Parang Israel. Naging kampante sila. Confident sila sa Bethel. Naging kampante sa house of God.
Kasi Beth and then El, no? The house of Israel was ashamed of the house of God, their confidence. Napahiya sa kay Almighty Father. How can you say we are mighty and strong men for the war? Sabi ni Almighty Father, how can you say we are mighty and strong men for the war? Bakit niyo masasabi na kayo ay mighty and strong men for the war? Verse 15, Moab is plundered and gone up from her cities. Sinira na ang nations, pati na ang kanyang mga cities. Her chosen young men have gone down to the slaughter. Yung mga soldiers niya, sinira na or pinatay na, slaughter. The king whose name is the Lord of hosts. Sabi ni Almighty Father, yung Moab or yung mga ang earth ay na-plundered na, pati na ang mga cities, countries, and nations. Pati na rin ang mga tao na magagaling sa mundo, yung chosen young men ng mundo, have gone down to the slaughter. Sabi ni Almighty Father, the creator of heaven and earth, the Lord of hosts. The calamity of Moab is near at hand. Malapit na. Yung calamity, yung tragedy. And his affliction comes quickly. Mabilis ang kanyang pain na mararamdaman or mararanasan. It will be swift. Verse 17. Bemoan him, all you who are around him, and all you who know his name. Say, how the strong staff is broken, the beautiful rod. Mag-grieve kayo. Kayo na nasa kapaligiran niya. Kayo na nakakaalam ng kanyang pangalan. Kayo ay magsasabi na yung strong staff nasira na, the beautiful rod. Ano tong beautiful rod na to? Ang ancient Egypt, meron siyang obelisk. Obelisk, no, is a phallic symbol to. Kung isa-search nyo sa Wikipedia, no, maraming mga obelisks all over the world galing sa Egypt. Kinuha nila sa Egypt, transfer nila sa kanilang place. Example, kaya binanggit natin ang obelisk. Why? It's because how strong staff is broken, the beautiful rod. Binanggit ni Almighty Father. Kasi itong beautiful rod, ipinagmamalaki to. Like the obelisk. Maraming klase ng obelisk at ginawa yan ni Hatshepsut, ni Thutmose, galing sa Egypt kasi ang obelisk. Ano yung obelisk? Basahin natin, ano? Obelisk had a prominent role in the architecture and religion of ancient Egypt. So, architecture na, religion pa. Symbol ng Egypt. Alam naman natin na yung Egypt ay symbol nun ay kasalanan at pagan worship. This list contains all known remaining ancient Egyptian obelisks. So hanggang ngayon, meron pa rin natitirang Egyptian obelisk. Kaya nga nabanggit natin dati, na up to now, affected pa rin tayo or nadidiktahan pa rin tayo ng ancient culture na wicked. Di ba sa mga pera ninyo, kung nasaan bansa man kayo, anong nakalagay sa pera ninyo? Meron kayong pyramid, di ba? Meron kayong mata dyan, di ba? Sa pitihan niyo yung pera niyo kung nasa bansa kayo na nakapunta na raw sila sa moon.
Ngayon, itong obelisk na to, galing sa Egypt, no? Inililipat ngayon nila sa lugar na kung saan gusto nilang i-design, and at the same time, meron silang meaning dito na hindi nila binabanggit. So, ang obelisk ay phallic symbol. It is a big saan nakaturo yung phallic symbol na to, yung obelisk? Sa heaven, di ba? So, ano ang ibig sabihin nun? It's mocking God. It's mocking the Almighty Father. It's giving a dirty finger to the Almighty Father. It's the pride of people. Itong obelisk na to. Kaya nga arrogance of people. Mayayabang. Symbol ito, itong obelisk na to. Hindi lang itong architecture, kundi meron itong meaning kung bakit merong ganito. Ang mga bansa, anong bansang meron dito? Aswan, Rome, Luxor, Vatican City. Sa St. Peter's Square, merong obelisk galing sa Egypt. Bakit may ganun? Symbol ba yun ni Almighty Father? Sa Paris, meron. Ang dami sa Rome, sa Italy, sa United Kingdom, sa US, sa Turkey, sa Cairo. Yun yung mga country. Poland, meron din. Lebanon. So, yung mga binanggit ko na country, yung mga original na obelisk from Egypt, meron sila. Ngayon, it's mocking God. Mocking the Almighty Father. It's not just an architecture. It has a hidden meaning to it. And the Lord knows what its meaning is. It's giving a dirty finger to the Almighty Father. Because it is a phallic symbol. Hindi kayo maniniwala, no? Wala akong magagawa kung hindi kayo maniniwala. Kung mag-unsubscribe kayo, it's fine. Hindi ako ang nireject nyo. Si Almighty Father, yung Word of God, yung Word ni Almighty Father, ang nireject nyo. Hindi ako. I'm reading to you the Word of the Almighty Father. No, I'm not lying. Anong makukuha ko sa pagsisinungaling? Ang tatay ko si Almighty Father, ayaw ni Almighty Father ng mga taong sinungaling. Dahil kung sinungaling ka, hindi si Almighty Father ang tatay mo. Kung nag-aakusa ka na sinungaling ako, you should check yourself. Verse 18, O daughter inhabiting Dibon, come down from your glory and sit in thirst, for the plunder of Moab has come against you. He has destroyed your strongholds. Mga tao ng Dibon, nakatira sa Dibon. Ang ibig sabihin ng Dibon,
pining away or wasting. Ang mundo, nawawaste siya. It's pining away because of the wickedness of the people, because of the greediness and selfishness, arrogance. Nasisira ang mundo. Yung tao, nasisira. Napapalayo kay Almighty Father. Dahil si Almighty Father, hindi naman nakafocus siya sa mundo mismo. Nakafocus siya sa mga tao. Dahil tayo ang kinoconsider niyang treasure. Dahil tayo yung kawangis niya. O daughter inhabiting Dibon, or earth, come down from your glory. Magpakumbaba ka. Don't be arrogant. Don't be haughty. Don't be proud. And sit in thirst. Manahimik ka. Humingi ka ng kapatawaran. Ponder. Mag-isip ka. For the plunder of Moab has come against you. He has destroyed your strongholds. Wala ka nang matatakbuhan. Verse 19. O inhabitant of Aroer, stand by the way and watch. Ask him who flees. Ask her who escapes. Say, what has happened? So to the people who live in a decaying place, Aroer, no? Pining away or wasting away, yun pa rin ang ibig sabihin nun. Be wary. Ano ang nangyayari sa mundo? Magtatanong ang mga tao, ano bang nangyayari sa mundo? Bakit nagkagaganito ang mundo? Bakit ang daming mga tragedies, ang daming mga pains and sufferings na nararanasan tao? Well, it's because of the wickedness of the people, not returning to the Almighty Father. As simple as that. Not obeying the Almighty Father, worshiping other gods, disregarding Jesus Christ. Verse 20, Moab is shamed, for he is broken down, wail and cry. Tell it in Arnon that Moab is plundered. Ipapahiya ang mundo, sisirain. Dahil dito, mundo na to ang pinagmamalaki ng mga tao. Pinagmamalaki nila yung kanilang mga kayamanan, pinagmamalaki nila yung kanilang mga naipon, yung mga pinatayo nilang mga structure, pinagmamalaki nila ang kanilang asamahan. Kaya sisirain ni Almighty Father. Kung ano ang pinagmamalaki ng mga tao, sisirain ni Almighty Father. Para mapahiya ang mga tao, walang maipagmalaki ang mga tao. Tell it in Arnon. Arnon means roaring stream or torrent valley, that Moab is plundered. Roaring sea. Magulo. And judgment has come on the plain country. Kahit saang sulok ng mundo, kahit plain country. Holon. Holon means little sand. Jaza. Jaza means trodden down, mga trodden down places. Holon, yung mga places na may sand, na example, gawa sa buhangin ng mga bahay na madaling masira, no? Kahit sa ibig sabihin plain country and Mephath. Mephath means brightness and splendor, kahit na mayamang lugar. On Dibon, sa nabubulok na lugar. On Nebo, sa lugar na mayayabang at walang takot. And Beth Diblathaim, sa lugar ng dry. On Kirjathaim, sa city. Beth Gamul, sa lugar na damaged or rejected na. At sa bahay na pwede pang tirhan or mayroon pang pwedeng tumira. So, every places in the world. On Kiryath and Bozrah. Kiryath means city, Bozrah means enclosure.
Kahit nasa enclosed places ka or subdivision ka or kulungan ka, wala kang takas. On all the cities of the land of Moab, far or near. Moab means earth. Kasi ang Moab means from the Father. Ang earth, it comes from the Father. From the Almighty Father. Verse 25, the horn of Moab is cut off and his arm is broken, says the Lord. Di ba may kasabihan, tinanggal ko na yung sungay mo, wala nang sungay yan, wala nang tapang yan. Tatanggalin ng Almighty Father yung tapang ng tao. And his arm is broken, magiging useless ang tao. Powerless, tayo. Make him drunk because he exalted himself against the Lord. Ito yun, no? Na akala mo na pinagpapala ka ni Almighty Father. Kahit gumawa ka ng kasalanan, kahit na nagwo-worship ka sa mga idols, kahit na nagwo-worship ka sa money, akala mo pinagpapala ka. Nagwo-worship ka sa dragon, akala mo pinagpapala ka. Hindi mo alam. Make him drunk. Lasing ka. Because he exalted himself against the Lord, Moab will wallow in his vomit. Sa suka, ang baho. Mamamaho ka. And he shall also be in derision, a laughing stock, a disgrace, a joke, a mockery. Akala mo pinagpapala ka. I'm blessed, mayaman ako, yung mayaman ako, no. Iba ang blessed kay Almighty Father. Di ba nakalagay sa Book of Revelation? Akala mo mayaman ka, pero you are poor. Nakalagay doon. Sa anong church ba yun? Church. Andali, buy from me gold. Sabi ni Almighty Father, akala mo mayaman ka, but you are poor. Buy from me gold. Ito ay mga taga-Laodiceans, no? Basahin natin, Revelation chapter 3, verse 14. And the angel of the church of Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and the true witness, Jesus Christ, the beginning of the creation of God. I know your works. Sabi ni Jesus, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Because you say, I am rich, I have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, the white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see, dahil hindi mo nakikita, na mahirap ka. Akala mo mayaman ka, hindi ka mayaman, mahirap ka. Yung kung anong meron kang kayamanan sa mundo na to, hindi yung totoong kayamanan. Verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I'll come in to him and dine with him, and he with me. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Kaya wag natin pagyayabang na mayaman kayo. Wala yan. Sa tingin ni Almighty Father, sa tingin ni Jesus, hindi kayo mayaman. You are poor and wretched. Isa kang mockery, isa kang disgrace, a joke. Verse 27, for was not Israel a derision to you? Was he found among thieves?
For whenever you speak of him, you shake your head in scorn. Di ba yung Israel, pinagtatawanan ninyo? Di ba isa siya sa mga magnanakaw? Kasi pag pinag-uusapan ninyo siya, minamak nyo siya. Israel symbolizes people who have struggled and prevailed. Dahil yung Israel, tayo, makasalanan din tayo. Nagnakaw rin tayo ng oras. At kay Almighty Father, hindi natin siya in-acknowledge. Kaya binabanggit dito ang Israel. Tayo ito na Israel. Pero itong Moab, ito yung mga taong ayaw kumilala kay Almighty Father. Stubborn people. Itong Israel, mga napatawad na anak ni Almighty Father to, na kahit na nagkasala, humingi ng kapatawaran. Pero pinagtatawanan siya ng mga tao sa mundo. Pinipersecute siya ng mga tao sa mundo. Verse 28, you who dwell in Moab, leave the cities and dwell in the rock, and be like the dove which makes her nest in the sides of the cave's mouth. Be meek as a dove. Humble ourselves. Sabi dito sa verse 28. Like doves. Tsaka yung dove, puti siya, diba? Verse 29, we have heard the pride of Moab. He is exceedingly proud. Sabi ni Almighty Father. Of his loftiness and arrogance and pride. And the haughtiness of his heart. Mayabang. Sobrang yabang. Pinagmamalaki niya yung mga pinatayo niya ng mga structure, yung mga kasali siya sa kung saan-saang mga samahan, no? Member ako nito, malakas kami kasi member ako ng ganitong organization. Kahit member ka pa ng kung anong organization, wala yan kay Almighty Father. Kaya nga, sinabi ko sa inyo kanina, yung obelisk, no? 30 obelisks ang na from Egypt, ang nag-exist pa rin up to now, na pinanghahawakan ng iba-ibang mga powerful countries. May symbol sila doon. Kaya meron silang obelisk doon na ini-incorporate nila yung wickedness ng Egypt sa kanila paniniwala. Kaya nga 'di ba yung mga mga rebelde na nagre-rebel sa government, may mga statue sila. At kasama ng statue nila example, ng monumento, may obelisk doon. Sa Luneta may obelisk din doon. Hindi ba kayo nagtataka bakit gano'n ang korte? Ipinagmamalaki na malakas ang lalaki. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi nyo naintindihan. Na hindi naman dapat talagang ipagyabang yon. Dahil itong obelisk na to, sinasamba ng mga tao sa Egypt nung panahon nila. Kaya gumagawa sila ng ganito.
Ngayon, bakit ngayon meron yung ibang country? Bakit nila kinuha? Bakit nila kinuha? Obelisk was considered to be a symbolic of the phallus of the masculine earth. It also commemorates the dead, representing their kings and honoring their gods. Hindi si Almighty Father ang ino-honor ng obelisk na yan. So bakit may mga obelisk na ganyan? So it's symbol of false gods, idolatry. At saka nakalagay, it held an important religious value. Religious value. At ito ay galing sa Egypt. Heliosis, Egypt. So, Heliosis, Egypt. Anong ibig sabihin ng Heliosis, Egypt? Helios, sun. Sun, God. Sinasamba ang sun. Okay? Instead of the Almighty Father. Sinasamba ang araw. S-U-N. Araw, no? Naintindihan na ninyo? Hindi pa rin. Kaya up to now, meron pa ring influence ang pagan sa atin. Hindi alam ng mga tao. Hindi aware ang mga tao. Akala nila design lang yun. And so God is angry, furious. Baka sabihin niyo, bakit ang babaw ni Almighty Father? Obelisk lang yan. Well, that obelisk symbolizes false gods. Worshipping the sun. S-U-N, not the Son of God. Hindi si Jesus ang win-worship. Yung araw ang win-worship. Paganism. At bakit meron sa Vatican City noon? Verse 30, I know his wrath, says the Lord, but it is not right. Alam ni Almighty Father ang galit ng mga tao, pero mali ang mga tao. Unjustifiable yung galit ng mga tao. They are selfish and greedy. Wala silang dapat ikagalit kay Almighty Father dahil lahat ng mga blessings, lahat ng mga kung anong meron tayo, lahat ng kung anong mga nagagawa natin, it's because of the Almighty Father. But then no one acknowledges the Almighty Father. No one is looking for the Almighty Father. No one is crying out for help for the Creator. And so God is angry. And at the last days, He will pour His wrath on the people. I know His wrath, says the Lord, but it is not right. His lies have made nothing right. Yung kanyang mga kasinungalingan, ang tao, maraming mga kasinungalingan, wala siyang nagawang mabuti. Dahil nga, kasinungalingan, kadugtong kasinungalingan, o Big Bang Theory, para hindi mahulog ang mga tao, lagyan natin ng gravity. O para ma-justify natin yung gravity, isakto naman natin yan sa pupunta naman tayo ng outer space, dulutang-lutang tayo ng outer space. Tapos pupunta naman tayo ng Pluto. Hanggang ngayon wala pa rin nakapunta ng Pluto. Mars, may nakapunta na ba? Hukayin nga ninyo ang mundo. Makakapunta ba kayo? Ano ba ang kabaliktaran ng kunyari maghukay kayo sa
Arctic, hukayin ninyo papunta sa Antarctica. Kaya ba? Ha? Di ba kasi sabi niyo bilog yung mundo? Kaya bang hukayin papuntang Antarctica? Try lang. Hindi kaya, no? Ha? Bakit? Walang technology? Eh, bakit nakapunta ng moon? May technology. Mas malayo yung moon, ah. Nagagalit ako. Mas safe pumunta sa ilalim ng lupa. Hindi ka kasi pag sa outer space ka kunyari lang ano. Kung sa outer space ka pupunta, pag natanggal ka ron sa parang umbilical cord na nakakabit dun sa mothership nyo, lulutang-lutang ka ngayon, hindi mawawala ka sa outer space, ganon. At least pag sa ilalim ng lupa ka, andun ka pa rin sa ilalim ng lupa, no? Andito ka pa rin sa Earth. Try lang. Ano lang, i-prove nyo lang. Ha? Prove kayo ng prove sa labas ng Earth. Dito sa totoong Earth na nandito na tayo, hindi nyo mahukay pa ilalim, papunta sa ibang bansa. Oh, gawa tayo ng ng daanan papunta sa ibang bansa. Ha? Try lang, tingnan niyo, magagawa ba ninyo? Oh, ang dami na naman yung rason, kasinungalingan, di ba? Gagawa na naman kayo ng kasinungalingan. His lies have made nothing right. Verse 31, therefore I will wail for Moab. Iiyak si Almighty Father. Hindi gusto ni Almighty Father ang may mga napupuntang kaluluwa sa impyerno. I will cry out for all Moab. Ulitin ko, therefore I will wail for Moab and I will cry out for all Moab. Nalulungkot si Almighty Father. He's grieving, he's mourning because the people don't want to change. I will mourn for the men of Kir Heres. Kir Heres means wall of broken earthenware. Magmumorn si Almighty Father sa mga tao na mga broken potteries, broken vessel ang mga tao, pinagluluksaan ni Almighty Father. Bakit naging ganito ang mga tao? Nagtiwala kasi sila kay Shemos. Nagtiwala kay Lucifer. Hindi nagtiwala kay Almighty Father. Nagtiwala sila sa kanilang sariling kakayahan. Pag ang isang tao nagtiwala ka sa sarili mong kakayahan, nagtiwala ka kay Lucifer. Verse 32, O vine of Sibma, I will weep for you with the weeping of Jazer. Sibma means coolness or fragrance. O vine of Sibma, mabango ka sana. No? Fragrance kasi ibig sabihin ng Sibma. Coolness, maganda ka sana, mabango ka sana, vine. Kaso, iiyakan kita with the weeping of Jazer. Jazer means helper or assistance. Your plants have gone over the sea. They reached the sea of Jazer. The plunder has fallen on your summer fruit and your vintage. Nasira ka. Vine of Sibma. Hindi ka na mabango. Mabango ka sana. Coolness, fragrance. Pero iiyakan kita. Dahil na-corrupted ka na. Nasira ka na. The plunder has fallen on your summer fruit and your vintage. Verse 33, joy and gladness are taken. Mawawala ang joy and gladness. So what will happen if joy and gladness are taken? Instead of joyous celebration, anong mangyayari? Weeping and wailing will be heard. Joy and gladness are taken from the plentiful field, and from the land of Moab I have caused wine to fail from the wine presses. No one will tread with joyous shouting, not joyous shouting. Hindi joyous shouting ang maririnig, kundi wailing and crying. Sorrow of the people.
the Lord God will cause the blessings to be stopped. And therefore, joy and gladness will be taken. Wala na magiging joyous. Weeping and wailing ang marinig ng mga tao. Each and every one. From the cry of Heshbon to Eliahle and to Jahaz. Ano yung Heshbon? Heshbon means to plan or to devise. To Eliahle, God is ascending. And to Jahaz, quarrel and dispute. Maririnig ang ingay ng mga tao, ingay para magplan or magplot hanggang sa pag-ascend. God is ascending kasi itong Eliahle, no? Pagpa-plot against kay God. And to Jahaz, at magkakaroon ng quarrel and dispute. They have uttered their voice from Zoar, from a small voice, to Horonaim. Outbursts of anger and raging ang maririnig. Maliliit na galit hanggang palaki ang galit ng mga tao. Like a 3-year-old heifer from the waters of Nimrim also shall be desolate. Nimrim means pure or wholesome water. So, si Almighty Father, nagbibigay siya ng clue. Nimrim means pure or wholesome water. So, ang nakalagay dito, for the waters of Nimrim. Kaya may mga nakakaintindi nito na prophetic book ni Almighty Father. Also shall be desolate. Nawawala na yung wholesome water or yung blessings ni Almighty Father because of the people's anger. Na nakaslagay din ito sa Isaiah chapter 15 verse 5. Moreover, verse 35, says the Lord, I will cause to cease in Moab the one who offers sacrifices in the high places. Pipigilan ni Almighty Father ang mga tao na nag-worship sa high places. Ano yung mga tao na nag-worship sa high places? Pagan worshiping. And burn incense to his gods. Pipigilan ni Almighty Father, tatanggalin ni Almighty Father, galit na galit si Almighty Father sa mga tao na nagbo-burn ng incense sa mga false gods, sa mga pagan worshiping. Ano ba yung pagan worshiping? Pag sinabing pagan worshiping, hindi naman wala kang wino-worship eh. Ang pagan worshiping, marami kang sinasamba, marami kang sinasambang santo, tinatawag mo lahat ng santo. Yun ang pagan worshiping. Ano na tayo? Diretso na tayo magsalita. Mga taong namatay na, tinatawag mo pa. Hinihingan mo ng tulong, patay na. Bakit hindi natin hingin ng tulong si Almighty Father? Siya ang buhay. Bakit hindi natin hingin ng tulong si Jesus Christ? Siya ang buhay. Ang Holy Spirit. Bakit hindi natin hingin ng tulong? Bakit hindi natin hinihingan ng tulong? Bakit natin hihingan ng tulong ang mga taong namatay na? Ang mga taong servant ni Almighty Father, namatay na. Nagpapahinga sila kay Almighty Father. Ang nagtatrabaho ngayon kay Almighty Father, si Jesus Christ. Siya ang judge. Ba't hindi maintindihan ng tao yon? Dinidisregard si Jesus Christ, mas bibigyan pa ng importansya yung mga taong hindi ko naman, sino tong mga to? Saint Ambrose, Saint Zeta, sino to? Sino tong mga yon? Bakit? May nag-declare na siya ang saint? Sino yung nag-declare na siya ang saint? Si Almighty Father, kilala ba yung mga tao na yon? Hindi nakagawa kasi ng milagro. Anong milagro yon? Bakit si Jesus Christ hindi ba siya nakagawa ng milagro? Ang daming milagrong ginawa ni Jesus Christ. Pero bakit hindi si Jesus Christ lahat? Kaya ni Jesus Christ lahat. Bakit hindi si Jesus Christ? Verse 36, therefore my heart shall wail like flutes for Moab,
and like flutes my heart shall wail. For the men of Kir-Heres, therefore the riches they have acquired have perished. Sabi ni Almighty Father. Mag-wail ang heart ni Almighty Father like flutes. Ano yung ibig sabihin ng wail like flutes? Shrill, high-pitched sound by forcing air through the mouth, typically melodically. Yung parang ka may shrill voice na may lungkot. Yung parang gano'n, no? Ganon. Yung may pain sa heart ni Almighty Father. Ayaw niyang masira ang kanyang mga anak, but He has to do it because gusto linisin ni Almighty Father ang mundo for Him and for His treasures, sa nagbibigay sa kanya ng importansya. Yung mga taong broken, no? For the men of Kir-Heres, no? Ibig sabihin ito ay wall of broken or earthenware, clay or pots na sira na. Therefore, the riches they have acquired have perished. Yung mga kayamanan na nakuha nila dito sa mundo, mawawala, mananakaw, masisira, mabubulok, kakalawangin. Therefore, they are poor, just like what's written in the book of Revelation chapter 3. They are naked and poor. Verse 37. For every head shall be bald, and every beard clipped. On all the hands shall be cuts, and on the loins sackcloth. So all the people will suffer, mourn and lament, their bodies full of scars and wounds. And they will look like a pauper in God's sight. Sa tingin ni Almighty Father, ang mga wicked people, mga pulube, sira-sira ang damit, punong-puno ng sugat. Akala nyo, tingin nyo malinis kayo. Sa ngayon, sa pangkaraniwang tingin ng tao, mayaman kayo, maayos ang damit ninyo, marami kayong alahas. Pero sa tingin ni Almighty Father, mukha kayong pulube, marami kayong sugat, hindi gumagaling. Kailangan ninyong magsisi. Verse 38. A great lamentation on all the housetops of Moab and its streets, for I have broken Moab like a vessel in which is no pleasure, says the Lord. Walang pleasure si Almighty Father kung sirain niya ang tao, kung mapunta ang kaluluwa ng tao sa impyerno. Hindi siya natutuwa. Just like what's written in Ezekiel chapter 33 verse 11. Say to them, as I live, says the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn from your evil ways, for why should you die? Or why would you die, O house of Israel? Bakit kailangan mong mamatay? Hindi mo kailangan mamamatay. Ang kailangan mo, magsisi ka lang sa iyong mga kasalanan. Turn from your evil ways. Hindi ako natutuwa na napupunta ang kaluluwa ng tao sa impyerno. That's how loving our Father is. Hindi nyo naiintindihan? Naiintindihan ninyo, pero hindi ninyo ginagawa. Naririnig ninyo, pero pumapasok lang sa tenga, lumalabas sa kabilang tenga. Verse 39. They shall wail, how she is broken down, how Moab has turned his back with shame. So Moab shall be a derision and a dismay to all those about her.
Shamefulness, mockery, and contempt will be thrown at the wicked people. Pag ang isang tao, ang kaluluwa niya nasa impyerno, alam mong ginagawa ng mga demonyo? Minamak nila ang mga tao, ang kaluluwa sa impyerno, ng mga demonyo. Ng mga demonyo. O ano, nandito ka ngayon, di ba? Ganun ang mga demonyo. Inaasar nila yung mga tao. Dahil wala naman silang pagmamahal sa tao eh. Wala silang pagkikare sa mga tao, yung mga demonyo. Si Lucifer wala naman siyang pagkikare sa tao. Gusto lang niyang kumuha ng mga kaluluwa, dalhin sa impyerno para malungkot si Almighty Father. Kaya natutuwa yung demonyo kapag nagsisinungaling ang mga tao, kapag gumagawa ng religion, nag-iimbento ng mga katuruan, natutuwa ang demonyo. Pag kumukuha kayo ng tithes, natutuwa ang mga demonyo. Hindi naintindihan yan? Dahil hindi importante kay Almighty Father yung tithes. Pero dahil sa iyo nang iniutos ninyo, ngayon may mga tao ngayon nagbibigay ng tithes sa inyo, nako-corrupt kayo. Umaasa kayo ngayon sa tithes. Hindi na kayo umaasa kay Almighty Father. Umaasa na kayo sa sarili ninyong lakas. Di ba nga sabi ni Jesus Christ, mas natuwa siya sa babae na nagbigay ng small penny lang, ano bang binigay, barya lang na isa lang, kaysa dun sa tao na mas maraming nagbigay ng tithes. Hindi natuwa si Jesus dun, mas kinatuwaan niya yung babaeng mahirap na nagbigay ng maliit na barya. Dahil ang tiningnan ng puso ni Jesus Christ, yung puso ng babae, hindi siya nang tumingin sa value ng pera na binigay ng mayaman. Hindi naiintindihan ng tao. Hindi naiintindihan ng mga pastors, ng mga preachers. Saan galing ang katuruan ninyo? Turo sa inyo, nino yan? They shall wail how she is broken down, how Moab has turned her back with shame. So Moab shall be a derision, and a dismay to all those about her. Verse 40, for thus says the Lord, behold, one shall fly like an eagle and spread his wings over Moab. Merong magche-check like an eagle sa mundo. May pakpak siya. He will hover, soar, and fly above the land of the wicked, checking each and every people's works and demeanors and characters. Kaya walang nakatago kay Almighty Father. Lahat nagre-report kay Almighty Father, aside from the fact na alam ni Almighty Father lahat ng nangyayari. Verse 41, Kerioth is taken, or cities, no, or nations, or the earth has been taken, and the strongholds are surprised. Nagulat ang mga lugar na akala nila ay secured sila. The mighty men's hearts in Moab on that day shall be like the heart of a woman in birth pangs. Magkakaroon ng takot, agonizing. Their hearts will be weakened. The mighty men of valor will be weakened. Their hearts will be weakened. Just like the heart of a woman in birth pangs. Parang babaeng nanganganak na may nervyos. Ganun ang mangyayari sa mga lalaki na mighty men. Dahil magugulat sila dahil yung city
ay masisira. It will be taken away from them. And Moab shall be destroyed as a people, because he exalted himself against God. Nagyabang ang Moab. Kaya di-destroy sila. The Almighty Father. He exalted himself. Paano nag-inexalt yung sarili niya? Not asking God's advice. Nagsama-sama sila. Nag-connive sila to make a new law, to make a new goal, but then they did not ask the guidance and wisdom of the Almighty Father who created the heaven and the earth. And so God will destroy their plans. They will be humbled. Lalagay sila sa kanilang sariling pwesto, sa tamang pwesto nila. At saan ang pwesto ng mga taong wicked? Sa basurahan. Verse 43. Fear and the pit and the snare shall be upon you. Yung mga tao na itinataas nila ang kanilang sarili, na maraming pinag-aralan, na doktor, na mayaman sa lipunan, na may-ari ng maraming ospital, maraming mga business, itinaas nila ang sarili nila. Ano ang mangyari sa kanila? They will be full of anxiety, and the pit and the snare shall be upon you, O inhabitant of Moab. Takot, pit, and snare. Pit means death. Snare, trapped ka na. Fear, wala ka nang matatakasan. Ano ka na? Low moral ka na. Yun ang gagawin ni Almighty Father. The Almighty Father will cause the people to be misled. Akala ng mga tao, oy, powerful na ako, andito na kami sa rurok ng tagumpay, kaya na namin tong i-devise, tong plan na to, itong goal na to, kaya na namin i-apply. Well, you are wrong. The Lord God will cause you to be misled. You're wrong. You thought you know it already. Verse 44. He who flees from the fear shall fall into the pit. Yung takot, no, yung mga cowards will fall into the pit. And then he who goes out of the pit shall be caught in the snare. For upon Moab, upon it, I will bring the year of their punishment. So, yung mga duwag, kasi fear, no? Mga duwag, ano mangyayari sa mga duwag? Mapafall sila sa trap. Pag na-fall sila sa trap, eternal damnation. The pit. Hell, yun. Lake of fire. At matatrap na sila doon, walang labasan na sa hell. Revelation chapter 21, verse 6. Basahin natin. And he said to me, it is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. Diba? Who thirsts. Binanggit dito. Sit and thirst. Dapat mauhaw ka sa salita ng Diyos. Mauhaw ka kay Almighty Father. Ask for forgiveness. But then, because they are stubborn, they don't want to ask for forgiveness. Because they are, they think of themselves as high and mighty. They disregarded the Almighty Father. And so, what will happen to them? But tuloy natin to, no? Freely to him who thirsts, he who overcomes shall inherit all things. Lahat ng makakapag-overcome ng pains and trials and sufferings. And then we cling on to our Father and Jesus Christ. We will inherit all things. Everything. Ano yun? Everlasting life. To live with our Father and Jesus Christ in heaven. To live in peace and harmony and joy. To live in the mansion of our Father. To
to rule with Jesus Christ in His kingdom. Ang daming mga bibigay sa atin ni Almighty Father. Eternal youth, eternal life. Ano pa ang gusto mo? Ang gagawin natin para makuha to is to obey the Father. Be submissive of the Father. Love our Father. Love Jesus Christ. Acknowledge Him. That He's the Savior. Yun ang gusto ni Almighty Father. To succumb to our Father. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the cowardly, so magiging anak tayo ni Almighty Father, no? And then, but the cowardly, kaya binanggit yung cowardly because maybe sinabi dito the fear, no? But the cowardly, the unbelieving, the abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Alam naman natin, yung cowards, hindi, baka magalit yung pamilya ko, baka magalit yung government, takot ako, baka magalit, baka hindi ako makakain, baka hindi ako malagyan ng gamot, hindi ako makabili sa labas. That's cowardice. The unbelieving, hindi ka naniniwala kay Almighty Father. You don't have faith in the Almighty Father. The abominable, those people who do wickedness and debauchery. Murderers, literal murder, or through words, or through your thoughts. Sexually immoral, men having copulation with men, and women having relationship with women, and fornication and adultery, hindi mo asawa. Sorcery, what is sorcery? Inihalo mo yung katawan ng tao sa isang hayop. That's sorcery. Inihalo mo yung kadumihan ng tao sa ibang mga tao. Sa Old Testament, hindi ka pwedeng makipag-dikit sa kapwa-tao mo na makikipag-copulate ka ng kung sino-sino lang kasi kadumihan yun. Kaya ngayon tayo, marami tayong mga sakit, saan natin nakukuha? Napapasa-pasa sa atin. Ha? Because of sexual immorality ng mga ninuno natin, ng mga tayo din mismo, no? Idolaters, nagwo-worship obelisk, nagwo-worship ng mga graven images, nagwo-worship ng tao, nagwo-worship ng pera, win-worship mo sarili mo. That's idolatry. And all liars, lahat ng sinungaling, maliit na sinungaling, yellow lie, pink lie, blue lies, white lies. Pag sinungaling, which burns with fire and brimstone, which is the second death. Lahat. Kamatayan ang kaparusahan. Verse 45, those who fled stood under the shadow of Heshbon because of the exhaustion, but a fire shall come out of Heshbon, a flame from the midst of Sihon, and shall devour the brow of Moab, the crown of the head of the sons of tumult. Sino yung sons of tumult? Sons of violence and trouble. Sila yung mga tatakbo. May plano na sila para tumakas dahil napagod na sila. But a fire shall come out of Heshbon. May plano na magkakaroon ng apoy. A flame from the midst of Sihon. A flame will strike down the people who are wicked, and shall devour the brow of Moab. Ano ba yung brow? Ha? B-R-O-W. Brow means in front. No? Sa mukha. Tatama. And shall devour the brow of Moab. Tatama sa mukha yung fire na
na ma-throw down or strike down the people. Sa mukha mismo tatama. The crown of the head of the sons of, so mapapahiya. Okay? Verse 46. Woe to you, O Moab, the people of Shemos perish. Sino yung people of Shemos? Shemos is, sino siya? Si Shemos yun yung wicked one. Yung demonyo. Ibig sabihin ng literal na Shemos, no? As if he saves, as if he moves, as if he feels. Ano ibig sabihin nun? As if. Hindi totoo. As if lang. So, sino tong as if he feels? As if he saves? As if he feels? As if he moves? Pero peke. Sino itong peke na to? Si Lucifer to. Okay? Woe to you, O Moab, the people of Shemos. People ng taong or ng isang peke na nilalang ay mapiperish, masisira, mapupuksa. For your sons have been taken captive and your daughters captive. Lahat ng mga sons and daughters ng isang taong hindi naman tao to isang fallen angel na sinungaling na as if he saves, as if he moves, as if he feels, siya ay, yung mga anak niya ay mapupunta rin sa eternal damnation. Verse 47. In the last verse, yet I will bring back the captives of Moab in the latter days. Ibabalik ko yung mga captives ng Moab. Sabi ni Almighty Father, sa last days or the latter days or in the coming days. Yun ang ibig sabihin ng latter days, says the Lord. Thus far is the judgment of Moab. Dito sa Revelation chapter 20 verse 13, nakalagay, no, the sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. And so, the Lord God will bring back the captives of Moab in the latter days to be judged. Because we read here in Revelation chapter 20 verse 13, the sea gave up the dead who were in it, the death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. So that's Jeremiah chapter 48. And if you want, you can also check Isaiah chapter 15, pero mas maikli itong Isaiah chapter 15. But it is also about Moab. Moab is the earth. Iniiba lang ang pangalan. Bakit iniiba ni Almighty Father ang pangalan? May dahilan di ba si Almighty Father, so that those who will hear will not understand, and those who will may ganong nabasa tayo, no? And then they will turn away from their sins and ask for forgiveness. Ngayon, sabi ni Almighty Father yun. Pero bakit natin binabasa? Because we want to know our Father. Alam ni Almighty Father na we want to know Him. We want to understand Him. So, yung mga tao na nagsisik kay Almighty Father, yun lang ang inaalaw ni Almighty Father. Those who are willing to know Him, to seek Him, to love Him, to give up their lives for Him, to love Him, and not the things of this earth. Sobrang pagmamahal sa atin ng Almighty Father. Since time immemorial, hindi na natin malaman kung kailan to sinulat. May warning na si Almighty Father. Up to now, He's giving us warnings, but we don't want to listen. We are stubborn. We are arrogant. We want to remain blind. We don't want to see things. We don't want to see the truth. Because we wanted to live in lies.
Gusto natin maging drunk in power, drunk in this world. But this world is temporary. The wisest decision that we will make is to trust our Father, trust in Jesus Christ, love Him, consider our Father, our treasure, our inheritance, and Jesus Christ, our Savior and Redeemer, our King of Kings and the Lord of Lords. Thank you, and God loves us all so much.